Hello? Hello po. Hi! Magandang umaga if you're in the Philippines. Yes po. Oh, nasa Philippines ka. Good morning. What's your name? I'm Kat po. Kat. Ayan. How do you spell your Kath? Kath. Okay. And ilan taon na po si Kath? 29 po. 29. Calling from what part of the world? Bulacan po. Bulacan. Saan sa Bulacan, ma'am? San Jose del Monte po. SJDM. Yes Okay. po. Aha. Batiin mo naman ako, Papa Jackson. Bakit? Birthday ko. Ha? Birthday ko. Birthday mo. Happy birthday. Kailan? Ngayon. Oh, happy birthday. Kahit ikaw na lang yung bumati sa akin. Oh, may laman yun. Ilang taon ka na ngayon? 29. Today ka nag-29. Opo. Okay. Nag-celebrate ka kanina? Opo, sinalubong ko na yung birthday ko mag-isa. Oh. May laman yun Well, what happened to you? Are you married? Yes po. I have 2 kids na po. Okay. Asan si mister? Ano po? Asan si mister? Gusto makabilang bahay na. Kailan pa? Last month lang. Oh, how long were you together? 12 years. 12 years. Yes. What happened? Tell me. Year 2023 po, meron na kaming naging issue ng cheating. Okay. Nahuli ko na po siya noon. Pero, syempre po, pinagbigyan ko yung asawa ko kasi ayoko po na... 2 years ago yan, di ba? Yes po, 2 years ago. Pregnant pa po ako neto sa bunso ko. Okay. Anong cheating? Ano bang work niya, ma'am? Technical engineer po siya. Okay. Yun po, nung una na nasa Pilipinas pa lang po siya, nahuli ko na po siya na may babae po siya sa work. Nandito pa po siya sa Pinas. Tapos, naging okay po kami after ng cheating na yun. Tapos, same year po, nag-decide po siya na mag-a-abroad. October po, nakaalis siya ng Pilipinas. Tell me about the cheating. Nahuli ko po siya sa Viber. Who's the girl? Yes. Who is the girl? Ka-work niya po. Ka-work niya. Did you know the girl? Na-meet mo na ba yung girl? Actually, hindi pa po. Pero madalas niya po kasing nakakwento sa akin kasi manager niya po eh. Subukang bibig. Nung nahuli mo sa Viber, anong relasyon meron sila? Landian lang ba? Hindi po normal na parang boss tsaka ano lang eh. Meron po talagang may mga intimacy kasi mga nagsisend ng pictures. Flirting ba to o nagkaroon talaga sila ng relasyon? Meron po talagang relasyon. Kasi Papa Jackson, natatrack ko po talaga yung phone ng asawa ko. So, yun nga po yung nalaman ko na meron silang mga bookings sa mga motels. Ha? Yun po. My God. Tapos, yun po, parang nahuli ko siya. Pinuntahan ko po yung babae dun sa trabaho ko saan sila nagtatrabaho. Nagpagawa po ako ng incident report, natanggal po yung babae. Nung kinausap ko po siya, hinarap ko po siya doon. Actually, pamilyado po yung babae. May asawa din? Opo, meron din po siyang anak at saka asawa. Ahead po siya ng 10 years sa asawa ko. Hi! Opo. Tapos po, yun, nung natanggal po sa trabaho yung asawa ko, ay yung babae niya, akala ko po magiging okay na kami nung asawa ko. Tapos mga ilang buwan lang po, nag-decide siya na
mag-a-abroad nga daw po Siyempre siya. napahiya na siya dun sa trabaho eh. Opo. Nag-resign siya tapos sabi niya mag-a-abroad na lang daw po siya. Nung October po, nag-decide siya na mag-Dubai siya. Pumayag naman po ako kasi syempre inisip ko po yung mga anak ko. Para din naman po yun sa kanila. So yun po, after 1 month, nalaman ko na yung babae nandun din sa Dubai. So kaya pala, sinakatuparan nila doon. Opo, parang doon nila itinuloy kasi malayo na sila eh. Wala na akong masusugod eh. Tapos yun po, nung kinonfront ko po ulit yung asawa ko, nagmamakaawa siya na uuwi na lang daw po siya, ganyan. So inamin niya na plano nila together to go to Dubai? Yes po. Inamin niya naman. Parang inaano niya po kasi parang hindi daw, ewan ko kung ano yung pinaka-rason niya sa akin. Kung bakit niya yun paulit-ulit na binabalikan. Tapos yun, nagmamakaawa po siya sa akin na uuwi na lang daw po siya ng Pilipinas. Ako po, ayoko po pumayag kasi po, syempre po yung effort namin doon, yung gastos, tsaka inisip ko po yung mga anak ko dahil wala naman po akong trabaho. So, pinagbigyan ko po ulit yung asawa ko. Akala ko nung ano na yun, okay na kami. 1 year, okay na po kami. Nung 2024, naging okay naman po kami. Tapos, So hindi siya umuwi? Doon lang siya? Opo, hindi po siya umuwi. So hindi mo naisip na kahit magpangako siya sa'yo, kasama naman niya yung babae doon eh? Ang rason niya po kasi sa akin, malayo daw po yung babae dun sa kung nasan siya eh. Kumbaga yung babae daw po nasa city siya, nasa parang province ng Dubai. Magkakalapit lang yun eh. Wala po kasi ako idea talaga kung ano dun eh. Yun po, nagtiwala ulit ako sa asawa ko. Tapos yun po, nung year 2024, September, nag-decide po siya na mag-cross country ng Thailand naman po. Okay. Napunta po siya ng Thailand, tapos naging okay po. Tapos, akala ko wala na talaga sila ng babae kasi tuwing chine-check ko yung social media ng babae, nasa Dubai pa rin naman yung yung location niya. Tapos nitong November 14 po, umuwi yung asawa ko ng Pilipinas nang hindi namin alam. Kumbaga, pero okay naman kayo nun. Kumbaga, maayos kayo nag-uusap, bigla siya Opo, nagbi-video call kami. Araw-araw naman din po siyang tumatawag. Okay. Kaya po akala ko okay. Tapos nito pong umuwi siya noong November 14, wala po akong alam. Sinurprise niya po kami ng mga anak ko. Pero parang nakakaduda yun, parang fishy yun eh, no? Tapos? Yun po, nung umuwi siya dito, parang nag-celebrate po kami ng birthday niya. Tapos after 5 days, nakita ko po sa gadget na dala niya na ginagamit ng anak ko yung booking ng ticket. Okay. Nakasabay na po yung babae niya umuwi. Pusa. So galing din ng Thailand yung babae? Yes po. I mean, dumaan ng Thailand or they're together in Thailand? Live-in na po sila. Sa Thailand? Yes po. Parang okay, so when your husband flew to Dubai to work, unbeknownst to you, plano nilang dalawa yon. When your husband moved to Thailand, together pa rin sila? Together pa rin po. Kasama din po niya yung nanay niya. Nanay nung? Asawa ko po. So kinampihan nung nanay? Kinonsinti niya po. Ayaw sa'yo ng nanay, kaya ganun yon. Siguro po. Hindi, alam mo yan. I mean, kamusta ka ba sa nanay? How is your, close naman po kami. Okay, mas masakit to kasi, di ba? Parang yung betrayal niyan, mas malalim kasi close kayo eh. Opo, tapos syempre iniisip ko rin single mother din po siya. Baka pagsabihan niya naman yung anak niya. Nakausap mo na yung nanay in the midst of all of this that's happening? Neto na lang po nung nagkakagulo na po kasi kami. Anong paliwanag ng nanay sa'yo? Wala daw po siyang alam. Akala ko ba kasama niya sa Thailand?
Ang sinasabi niya po kasi magkaiba daw po yung building ng mga babae sa lalaki. So hindi niya po daw napupuntahan yung anak niya. So, Anong hindi niya ginagawa ng nanay sa nakikita. Thailand, nag-work din? Yes po, working din po. Wait lang. So kaya sila nag-Thailand kasi nandun na yung nanay ng asawa mo? Hindi po, nasa Dubai po siya. Nauna po yung asawa ko sa Thailand. Tapos kinuha niya po yung nanay niya. Okay. Ayun po, nung kinonfront ko po yung asawa ko, syempre, wala naman pong aamin. Pero yun nga, nung pinakita ko na yung ticket, sinabi niya naman na, yun nga, kasama na sila dun. Kailan Kasi, to nangyari, ma'am? Kailan to nangyari? November 14 po siya na pauwi. Parang after 5 days, nalaman ko po yun eh. This year, last month lang. Opo, last Oh. month lang. Tapos yun, parang nung kinonfront ko siya, inaano niya sa akin na wala na daw talaga, ganyan. Sabi ko nga po sa kanya, sana nung una pa lang nakipag-iwalay na lang siya ng maayos sa akin. Hindi niya na po ako pinaasa. Kasi ako talaga po, mahal na mahal ko po yung asawa ko. Ako pa po yung nagbibig noon, nung una ko siyang nahuli, ako pa po yung nagbibig na ayusin po namin yung pamilya namin kasi ayoko pong magaya sa kanya yung mga anak ko. Sobrang attached po kasi ng mga bata sa kanya. May tanong ako sa iyo, ma'am. Whether po. tama o mali, what explanation did he offer you? Whether tama o mali, anong paliwanag ang binigay niya sa'yo? Sabi niya po kasi sa akin, nung una, parang pinakikisamahan niya na lang daw po ako para sa mga bata. So that is a blatant statement na sinabi niya hindi ka na niya mahal. Parang ganun ako. Yeah, ano pa ba kahulugan nun? Ano ka ba? Pero nung kinausap ko siya, tinanong ko siya kung mahal niya pa ba ako. Sabi niya naman, uuwian niya daw ba ako kung hindi. Pero sa kanya din po kasi nanggaling na pinakikisamahan niya lang ako kasi para sa mga bata. Kasi yun, yung pinaka-turning point ko po is yung ininsulto niya na po ako. Naku, ano sabi niya sa'yo? Na inutil daw po ako, magtrabaho ako. You're taking care of your kids. I mean, 2 taon yung bunso mo, di ba? Yes po, Yung panganay mo. 6 years old po. That's a handful. Sabi niya sa'yo, magtrabaho ka? Yes po, sabi niya. Sino mag-aalaga ng mga bata? Yun nga po yung sinasabi ko sa kanya. Tapos nito po na naghiwalay po kami. Ang gusto niya pong mangyari is makihati ako sa kanya sa responsibilidad. Sabi ko po sa kanya na hindi naman po agad-agad na makakahanap ako ng trabaho. Lalo na din po maliit pa po yung bunso ko. Yung nanay ko po nagtatrabaho pa po. Hindi naman pwede na biglang sabihin ko sa nanay ko na huminto siya ng trabaho para alagaan niya yung mga anak ko tapos ako magtatrabaho. Siyempre may sarili din pong buhay yung nanay ko. Kaya That's a good mindset kasi marami sa atin iaasa sa nanay no? Lola muna mag-aalaga, ganun. Opo, kasi Pero, may mga pero pati, that is only because your mom's still working. yun nga po. Tas, Kumbaga may career pa yung nanay mo. Opo. Kasi po nagpapaaral pa din po kasi sila sa mga kapatid ko eh. Mm. Kaya hindi ko pa rin po talaga maano yung nanay ko. Tapos yun po, nito nung may mga ganun na po kaming argument, parang yun na po yung naging turning point ko para po mag-file ng case. Saka nag-file. Sa Bausi po, nag-file po ko dito sa lugar po namin. That's good.
Kasal kayo? Kasal po. That's good. That's good. Tapos nung pinuntahan ko din po ulit yung babae, doon sa lugar kung nasaan sila nakatira nung asawa niya, nakausap ko po yung asawa niya. Wala din po siyang idea na gano'n na po yung nangyayari sa asawa niya. Kumbaga, Lahat po, biktima na rin yung lalaking yun, no? opo, kasi kung makikita ko po yung lalaki parang tahimik po siya, nanginginig po siya, paiyak na po siya nun. Nasaktan Parang din yun. pinipigilan. Oo nga po. Ang tagal ko po kasing nanahimik kasi nung yung babae na nakiusap sa akin na nung una ko silang nahuli na pinakiusapan niya ako na huwag ko sabihin sa asawa niya at sa mga anak niya. Hindi ko po sinabi. Wala po akong minessage, wala po akong pinuntahan sa bahay nila, wala po. Hindi po ako gumawa ng gulo. Kasi bilang nanay po, nararamdaman ko rin kung ano yung mararamdaman ng mga anak niya. If ever malaman po yun nung mga anak niya at nung asawa niya. So nanahimik po ako para na lang din po sa mga anak niya. Pero nito po nung nalaman ko nga po yun na 2 taon na din po akong niloloko ng asawa ko. Yun na po talagang hindi ko na talaga napigilan yung emotions. Magsabay-sabay na po. Umabot na ako sa mga ganong desisyon. Pinakita ko po din po sa asawa niya kung ano yung mga hawak ko na ebidensya, yung mga screenshot ng conversation nila, yung mga kababuyan. Lahat po yun pinakita ko kaya hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanila after nung mag-usap kami sa barangay. Pero yung sa panahon po talaga ngayon, yung kung sino pang kabit, yun pa yung matatapang . Totoo yan. Kasi ako pa po talaga yung parang kontrabida sa kanila. Parang ikaw pa yung hadlang tuloy, no? Opo. Ang ano po namin nun, laging nang hinahanap ng asawa ko. Bakit daw hindi ko sinama doon yung asawa ko nung humarap ako sa kanya. Asa na ang kaso ngayon? Ongoing po yung case namin. Parang kasi po nag-inventory po ang fiscal. So next year po, baka mapadala na siya ng subpoena. Okay. Pero paalis na din po kasi siya ng bansa ulit yung asawa ko ng January. Kaya po... So mabaliwala yung ano man sa Pina kasi wala pa yung whole departure order eh. Opo, pero ang sabi po kasi ng lawyer ko, okay lang daw po na mapaalis ko muna yung asawa ko. Kasi mauobligado nga po siyang kumuha ng sarili ng lawyer. Tapos, kung wala pong jurisdiction yung bansa na pupuntahan niya, pag nag-arrest warrant po siya, pag bumalik siya ng Pilipinas, isa-serve po sa kanya yung warrant niya kapag hindi po siya nag-appear sa court. Kasi hindi po siya pwede magpadala ng kamag-anak na magre-represent. Kailangan lawyer po. Ibig sabihin, gagastos talaga siya sa magiging lawyer niya. Yun po yung sabi ng abogado na nakuha ko. Kaya sabi niya, okay lang. Sabi niya kung makakaalis siya, hayaan natin. Kasi kung hindi naman siya mag-a-appear sa court, hindi naman siya magko-comply, ganon, didiretso na daw po yun sa ganong proseso. Ngayon po parang hindi ko po alam kung anong mangyayari pero iniisip ko po kasi yung mga anak ko. May part po sa puso ko na naaawa po ko sa kanya kasi dati pa rin po siya ng mga anak ko. Pero yung trauma po kasi yung hindi ko po talaga matanggap. Yung pangmamaliit, tagmumura, yung parang hindi niya po naisip yung pinagsamahan at saka respeto para sa mga anak ko na bilang nanay na lang po sana na ibigay niya sa akin. Wala na po talaga siyang naitira para sa akin. Talagang yung sarili na lang din niya yung inisip niya. Silang dalawa.
pinili niya yung babae na. Kaya po ngayon hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Kaming mag-iina. Nitong Pasko nga po, hindi niya po napuntahan yung mga anak niya. Hindi ko po alam. I don't know if this will make sense or di ko alam kung tama ba itong tanong ko. Pero tanong ko na lang din. In your own interpretation, where did the entire relationship go wrong? Saan siya na, ano yung culprit? Bakit kayo nauwi sa ganito? Siguro po nung nag-struggle po kami financially. Kasi nung panahon po bago siya mag-abroad, sobrang hirap po talaga. Hindi naman din po Pero ako makatulog. niloloko ka na niya yun noon eh. I mean, so hindi yun doon. Kasi di ba? Nung bago siya nag-abroad, may relasyon na sila ng babae, di ba? Opo. So hindi yun doon. Yun po ang inaano niya. Kaya niya sabi niya nga po sa akin nung bago siya umalis. Kasi nga daw po wala naman daw po talagang mapupuntahan yung sinasahod niya dito. Kaya po nag-decide siya na mag-abroad. Hindi yun ang point eh. Kung niloko ka niya, nahuli mo siya at nag-decide siya mag-abroad nang wala yung babaeng yun sa eksena, wala siyang kasalanan sa'yo kasi napagbigyan mo na yung nahuli mo. Tama? Opo. So hindi yun doon. Kasi nung nag-abroad siya, it wasn't about the salary. It was about being with that girl. Hindi ko nga po alam, Papa Jo, kung ano ba yung nagawa ko. May mali ba? Okay. Baka wala naman. Kasi hindi ko po alam kung bakit ganun din yung umabot siya sa ganung desisyon. Why did you call me? Hindi ko alam kung tama ba tong desisyon ko Ha? na ituloy ko po yung kaso sa Of kanya. course. It is a very sound and intelligent decision. Of course. Natatakot po kasi ako na pag nakulong po siya, baka ako po yung sisihin ng mga anak. No. It's never your fault. Hindi pa pwede magtiis ka na lang. If you have, please afford yourself the chance to defend what is rightfully yours. Your kids will understand one day, someday. Kung tatanungin mo ako ngayon, if the reason why we are having this conversation is to ask me kung tutuloy mo siyang ipakulong, the answer is a resounding yes. Of course. Of course. Of course. Do you know what's your problem? Alam mo kung anong problema mo? Ano po? Hindi mo mahal sarili mo. That's your problem. Ano ko po pa gagawin? Well, by affording yourself the chance to defend. By not allowing anyone else walk all over you. It's very sad kasi ramdam na ubos ka ngayon. No? Yeah. I can feel it. This guy
exhausted the life out of you. Nagigets ko naman mahal mo itong lalaking ito eh. Naintindihan ko eh. If tonight, by any luck o by any chance of luck, kumatok yung pintuan, sa pintuan ninyo yung lalaking yan at humingi ng tawad, patatawarin mo yan eh. Ganun mo kamahal yan eh. Pero hindi na mabalik sa'yo yan. He has chosen a life not having you by his side. He has chosen to be with somebody else. Abang umiiyak ka ngayon, baka nga nagtatalik silang dalawa eh. Hindi na ikaw nagpapasaya sa kanya. But then again, you have a right to defend yourself. Alam mo, Kath, marami na akong pinayuhan na hindi importante sa kanilang idemanda yung nanloko sa kanila. And I will always say na kung wala kang papala, wag mo nang idemanda, mag-move on ka na lang. But in your case, gusto mong idemanda eh. Gusto mong idemanda pero takot ka lang baka mamaya mag-backfire sa'yo to. What? Kasalanan maging victim at ipagtanggulan sarili? Is that it? No. I mean, if it fulfills a part of you to defend yourself and have justice to the unwarranted pain that you feel now, then so be it. Pag nakulong siya, dadalaw tayong dalawa, samahan kita. Dadalaw natin ng panis na burger yung hayop na yan. Pwede naman siguro, no? But please afford for yourself the chance but to enjoy the justice that you so deserve. Ano ka ba? Naawa po kasi ako sa mga anak ko. Mas nakakaawa pag yung mga anak mo natutunan nila na okay lang api-apihin ka at makikita ka nilang halimbawa. You are now the biggest example of how to defend, di ba, yourself to your kids. Matatalino yung mga bata ngayon. They'll understand. Alam mo kung tinawagan mo ako dito at walang value sa'yo na gumante, sabihin ko sa mag-move on ka na. Pero hindi yun ang case dito eh. Gusto mo tong gawin, gusto mo i-demanda siya, pero takot ka lang sa repercussion. Siya ba nung niloko ka niya? Imagine mo yung how he orchestrated the way he cheated you. Alam niya po kasi napatatawarin ko din siya paulit-ulit. Or, tama ka dyan, or alam niyang tanga ka. Both could be true. Tama? Alam niyang patawarin mo siya at alam niyang tanga ka din. Hanggang kailan mo gusto yan? Send him to jail. Send him to jail. Sana mapatawad ako ng mga anak ko pag No. They will understand. They will understand. Maniwala ka sa'yo. Maybe not yet, maybe not now, but they will understand. Protect yourself naman. Ano ka ba? Ang baba naman ang tingin mo sa sarili mo. Ang baba naman ang parameter mo ng pagmamahal sa sarili mo. Taas-taasan mo naman. Your kids will understand someday. Your kids will know that you did the right thing. Maybe not now. Maybe they're too raw. Maybe they're too young to understand. Kasi very profound yung mga dahilan. But one day you will have the chance to explain to them. One day you will get the chance to make them understand why you did what you did.
Kaya nga po ngayon ginagawa ko po lahat para hindi po nila maramdaman na may kulang. Alam mo, isa pa yan. Do not overdo things. Okay lang na alagaan mo ng sobra yung mga anak mo. Pero wag ang motivation mo kasi may pinupunan ka kasi feeling mo magkakakulang yung pakiramdam nila. No. Nanay ka. Generally, walang kulang sa pag-aalaga niya sa mga anak. You don't have to overdo this. Just take care of them the way that you have to. Pero if what we're trying to solve right now is yung sagot sa tanong na, do you pursue the case? Of course. Of course. Isa po mahirap kasi babalik ulit ako sa zero. Well, there's the benefit. Alam mo, pag zero tayo sa buhay, no? When we hit rock bottom, there's nothing to lose. Everything to gain. Mahirap. Diba? But the prospect of what to achieve is practically endless. Pagkatapos kung ito pa rin yung mga pangarap niya, supportahan siya, ito lang yung Yep. That's why you need to teach this guy a lesson. Alam mo, Kath, ganito. The good thing about this is you are just 29 years old. There's so much life ahead of you. There's so many years ahead of you. It will be a steep climb from here bago ka makarecover, makapagsimula, before you get the hang of it of, being a single mom to your 2 kids. But instinctively, maniwala ka magagawa mo yan. Hindi kailang ituro sa'yo yan. You will do that instinctively. Pero para makompleto ka bago mabuo yan, please, parang awa mo na, Kath, afford yourself the justice that you so deserve. Pakulong mo. File the case. Pursue the case. Yeah. That's not being bitter. That's just justice for you. Do you want to know why? Do you want to know? Do you want to hear from me why that is important? Do you want me to tell you? Yes po. Number 1, because you deserve that. Number 2, if you don't do this now, kung hindi mo hahabulin yung justice na para sa'yo sa bagay na to, the next time magmahal ka ng panibago, titiisin mo ulit. Kasi magiging parameter mo, natiis ko ngayon mas malala kong ex, ito okay lang to. Ganon. Sure ako dyan. Pero pag pinagtanggol mo ang sarili mo ngayon, the next time magmahal ka ulit, and hopefully it will happen to you soon, at wag naman sana, pero kung sakaling lokohin ka, alam mong, subukan mo lang. Gets mo? Yeah. It's you elevating your own standard and parameter of what's just for you. Siya pa nga po yung nagsasabi sa akin na siya magpa-file ng annulment namin eh. Well, that's an escape. Escape yun. Kasuhan mo. Huwag ka magala, pag nakasuhan mo, it will become a ground for annulment din naman. So kasuhan mo. Makukulong yan. Dalawin natin, samahan kita. Do you think I'm afraid? No, samahan kita. Wala ako takot eh.
Ay naku, ba't kasi may nabubuhay pang gano'n? Well, that's beyond your control. May mga taong walang iya sa mundo. That's beyond your control. That's beyond what you can control. What's within your power is how you react towards it. If you let this one slide, wala ka sa akin. Yan ang magiging parameter mo. Sana nga po. Yeah. Sana i-guide din ako ni Lord dito. Lagi ko pong pinagpe-pray na sana. Patawad ko na rin po yung sarili ko. Saan? Sa mga bagay na nagawa ko na umabot pa ako sa ganitong sitwasyon. Na sana nung una pa lang. Well, I guess pag patawaran ng sarili mo is not the proper term. Maybe just learn from it. There's always there's always a lesson to be learned when we go through something painful. So I always say this and I want to tell you this, never ever miss out on the chance to learn the lesson of your own misgivings. You are going to learn from this. And you should. Thank you po. Parang ito na kasi yung pinaka-burnout ko nung breakdown na talaga na kasi hindi ko po nakukwento sa mama ko talaga eh. Well, tell your mom. Tell your mom. The fact that you told me this story, the fact that a lot of people are listening right now, almost 3,000 sa TikTok, sa blew up, 350 plus. The fact that we hear this and we understand your pain, the more that your mom must know about this. Nanay mo yan eh. It's not fair sa kanya na hindi niya alam na yung anak niya pinagdadaanan to. She deserves to know this. So tell your mom. Promise me that. Yes po. I'm sorry you had to go through your birthday the way you did. Will na din po siguro yung Lord to. Ano po? Will na rin po siguro yung Lord. Yeah. However you want to look at it, then so be it. If you want to be spiritual about the entire process, if it helps you to feel that way, go ahead. But please afford yourself the justice that you so deserve. Yes po. Promise me that. Yes po, Papa Jackson. Dahin ko naman yung sarili ko. Of course. Of course. Of course. Thank you po. Saka na ako you're welcome sa'yo. Please, would you mind calling me when things are better? I might not exactly remember the things we talked about tonight, but balitaan mo ako when things get better. Okay I po. wanna congratulate you soon. Mm. I'm your friend, Kath. I am rooting for you. Thank you po. I want you to make me proud that you're going to reach places soon. That you're going to do something really remarkable and useful. Because you've got so much years ahead of you. You are young. You are young. It might feel like it's the end of the world, but it's not. You are just 29 years old. Ako, ang dami ko na nakausap na edad mo or if a little bit older than you, they were able to start fresh and made it big. So, use this. Gamitin mo to, ha? Use this one as a tool for you to be motivated in life. Alright? Opo. Sana maibigay sa akin yung justice na yun.
want to tell you something. Yes po. With no hypocrisy. Because you might not hear this from him. Opo. But I want to apologize on his behalf. For what it's worth, I want you to hear from someone that someone acknowledges your pain, and I apologize on his behalf, on behalf of this stupid guy. Ako na humihingi ng tawad for him. You do not deserve this. You're a kind soul. And one day, you are going to look back to December 27, 2025, 1 a.m. Umiiyak ka sa programa ni Papa Jackson. And one day, you are going to remember what happened tonight at tatawa ka na lang. Kasi naka-move on ka na. Ngayon lang po ako nakarinig ng apology. Kasi kahit po sa kanya, hindi ko po narinig. Yun lang naman po yung hinaantay ko din, pero wala na. You're going to get that maybe in some other form soon. You don't deserve this. I'm sorry you have to go through this one. You'll be okay soon. Thank you po. I'm proud of you. You're so strong. Thank you po. Happy birthday, Kath, and Merry Christmas to you. Thank you po, Papa Jackson. I'm sorry again. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po.